Good morning mga day, this is Basu, Denyang Vlogger, a day in my life as a content creator at age of 12. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng ay, for the go! A day in my life na naman nga tayo for today's video. Kung makikita nyo nga, ay katabi ko nga si Kuya Moon matulog ngayong araw. Paano ba naman ayaw niyang araw pumunta dun sa higaan niya? Tinatambad na naman nga siguro siya kagabi tumawid dun sa higaan niya kahit na pagkakalapit lang naman talaga. Pero ayos lang naman sa akin, nakatabi ko siya. Paano ba naman, iminsan lang naman to. Ang good news ko nga ay hindi niya na ako nasisipa. Kaso nga lang yung kumot ko ay nasa kanya lang talaga lahat. Hindi siya nagdadala ng sarili niyang kumot. Ang pagkakaaga naman talagang gumising ng mga tao dito, hindi ko nga alam kung anong meron. Tignan niyo naman nga, pati nga si Baby Storm ay talaga naman pagkakaaga gumising. Mga alas 5 or 5 AM pa nga lang ng mga oras na to, pero halos lahat nga ng tao dito sa bahay namin ay gising na nung meron. Lunes nga ngayong araw, kaya naman ayan nga talaga naman pagkakaaga nga ng mga person ngayon gumising. Paano ba naman pare-pareho nga kaming may mga lakad? Kung kami naman nga ni Kuya Moon ay papasok sa school, si Dada naman nga ay maghahatid sa amin sa school at si Mama naman nga ay merong meeting at napakaaga. Sila Mama na rin nga magpiprepare ng umagahan for today's video, kaya naman ay dali-dali na ako dito naghilamos at nagtoothbrush. Paano naman nga kahit papano ay maginawahan naman nga ang aking pakiramdam. Huy, may pagganon si ate mo. Pagkatapos naman nga, ayan nga, at maliligo na rin nga ako sa mga oras na yan. Pero ayusin ko na muna nga yung hair ko. Tignan nyo naman, maliligo na lang yan, magpupuyod pa. Pero pagdating sa CR, tatagkalin din naman. Huy, grabe namang buhay to, be. Nagkakandalito-lito na. Fast forward na nga tayo. Nakaligo na nga ako sa mga oras na to. Kaya naman ayan nga, at magbibihis na nga ako for today's video. Naka-full uniform nga ako ngayong araw. Paano ba naman, ilunes na lunes nga? Siyempre mga day, kapag meron ng pasok, magpapaka-good student na naman nga ulit tayo. Uy, sana all good student. Kapag ako nga ay nag-aasikaso na nga para pumunta sa school, ay talaga naman tatagalan nga talaga ako. Paano ba naman? Napakarami nga talagang chika ng mama ko. Kung mapapansin nyo nga sa aking mga vlog, wala na nga ako masyadong cooking vlog o kaya naman nga ayun nagluluto-luto ba? Ganun. Hindi na talaga minsan kinakaya ng oras ko at talaga naman napakarami ko rin nga kailangang tapusing schoolwork. Pero syempre, kapag meron pa rin namang time, syempre gagawin ko pa rin naman ang aking cooking serye para sa inyo at baka namimiss nyo na nga ako ay esto yung cooking serye pala. Magsasandok na nga ako dito ng kanin at hindi ko nga talaga alam kung ano nga ba ang pumasok sa isip ko at bakit pagkakaraming ang kanin yung kinuha ko. Tapos pagdating ng oras, hindi ko rin naman mauubos. Diyos ko. Ang ulam ko nga mamayang tanghali ay ginisang corn beef sa repolyo. Ay mali pala, ginisang repolyo pala sa corn beef. At dahil nga malilate na naman nga ang person ngayong araw, paano ba naman pagkakabagal nga talaga kumilos? Ayan nga at nagmamadali na naman nga ako sa mga oras na to. Ewan ko nga mga day kung bakit nga pagkakabagal kong kumilos, pero syempre babaguhin natin yan. Mga next year, ganun. Uy, grabe naman. Ayan nga, at palis na rin nga ako sa mga oras na to. Kung mapapansin nyo nga, ay napakalaki nga talaga ng dala kong bag. Paano ba naman hindi pa nga tuyo yung bag ko na lagi kong ginagamit? Yung maliit ba na kulay puti? Ganun. So, tama yung ginagawa ko kasi kinalimutan ko yung baunan ko. Nasa motor ni Dada. O di ngayon, wala akong kakainin. Tama. Ayos. Sobrang galing ko naman nga talaga mag-prepare ng baon ko at napakagaling ko rin naman ngang iwanan ito dun sa motor ni Dada. Paano ba naman sobrang late na nga talaga ako kaya naman dire-diretso na nga ako pumunta sa taas. Hindi ko na nga talaga naalala yung baonan ko at naalala ko na nga ito kung kailan nga nasa taas na nga ako. Naman ayan nga at naghihintay na ako dito sa taas kung makikita ko bang babalik si Dada, kaso nga lang hindi talaga siya bumabalik. Nyos ko mga dyan. Kaya naman dali-dali lang ako nagtanong sa kaklase ko kung sino nga ba ang may load sa kanila. Paano ba naman tatawagan ko na nga si Dada. Saktong-sakto naman nga at online naman nga ang person kaya naman tinabagan ko nga, sabi niya nga hintayin ko na nga lang daw siya sa gate. Nagpasama nga lang ako sa kaklase ko para nga kuhain yung aking baunan at pagkatapos naman nga ay talaga namang tuwang-tuwa na naman nga ako. Paano ba naman dinagdagan niya na nga na fried chicken yung ulam ko? Huy, may Basu Denyang vlogger na naman nga ako mabubusog ngayong araw. Abay, akala ko nga nakalimutan na ako ni Dada. Abay, akala ko lang pala yun. Nung tinawagan ko nga si Dada, akala niya nga daw bumili na ako ng tanghalian ko dito sa kantin namin, pero sabi ko ayoko nga gubastos. Kaya naman ayun, napilitan na nga si Dada ihatid nga ito sa akin kahit nga alas 12 na nga ng mga oras na to. Ang baon ko kasi araw-araw ay 50 pesos. Hindi naman kasi ako masyado magastos at hindi rin naman kasi ako nagre-recess. Magre-recess nga lang ako, depende sa mood ko. Minsan nga bumababa ako pero titingin lang naman, hindi naman bibili. Hindi na nga talaga ako bumibili. Paano ba naman sobrang dami nga talaga nang bumibili dito sa baba namin at talaga namang lagi nga ako naiipit. Nyos ko, pagkakaliit ko ba namang to? Huy, grabe naman. Kaya minsan kapag hapon na nga lang ako bibili ng pagkain ko tapos yung matitira nga doon na ihulog ko nga sa alkansya ko.
Hoy, para narinig ko na yung alkansya na yan, be. Ayan nga, at nakauwi na nga ako yan sa mga oras na yan. Tingnan nyo naman nga at meron nga sa akin nagpadala dito ng leche plan. Galing nga po pala ito kay Kuya Jeric na nagtitinda or kaya naman nga ay gumagawa ng ube biko turon na talaga naman pagkakasarap. Di naman talaga nagpapahuli si Kuya Jeric. Paano ba naman para malasahan ko nga daw talaga ang kanilang glutinous rice plan ay pinadala naman nga talaga ako. Grabe naman talaga at nung una nga naka-curious pa nga ako sa lasa pero at the end sobrang sarap naman nga talaga mga Jai. Highly recommended nga ito lalo na nga sa mga taga-Baso na sobrang lapit lang nga talaga. Tikman nyo nga ito, paano ba naman hindi talaga kayo magsisisi for the go. Alam nyo ba yung lasang tikoy na parang lasang leche plan? Para lang kayo ditong kumakain ng tikoy tsaka leche plan na pinagsama. Kaimbento pa nga dito si mama ng pangalan na tikoy plan. Parang tikoy plan nga raw ang tawag dito, kaya naman nga daw ay leche koy. Uy, grabe naman mga pangalan yan mga dyan. Hindi nga talaga ako nagjo-joke dito sa mga oras. Talaga namang sobrang sarap nga. Tignan nyo naman, mahigit maubos ko na nga talaga ito. Pero syempre, titira natin si mama. Umorder na nga kayo ng ganito. Paano ba naman kapag natikman nyo nga ito, makakalimutan nyo na nga na may kasama kayo sa bahay. Sa sobrang sarap nito, mauubos nyo talaga to. Di naman talaga hinayaan ni Kuya Jeric na hindi ko matikman ang aking paboritong leche plan. Kaso nga lang, parang mas paborito ko na yata itong tikoy plan na ito or kaya naman glutinous rice flan kaysa dun sa leche plan na ordinaryo. Nagustuhan rin nga ito ni mama at naubos na nga namin dalawa yung isang ganito kalaki. Kaya naman sabi niya nga mag-order pa raw nga siya ng mas marami. Paano ba naman? Sobrang sarap nga talaga. Approve nga ito kay mama at approve na nga kay Kuya Moon. Kaso nga lang galit si Kuya Moon. Paano ba naman? Kunti na nga lang daw yung natira sa kanya. Sorry na nga daw. Order na nga daw si mama ulit. Paano ba naman? Naubos niya nga talaga yung ganito, yung kalahati ba? Ganun. Napakadami ko na naman ng daldal patapos na nga ang aming video. Kaya wag nyo nga kalimutan na mag-like, follow, comment, share, subscribe sa page namin. Yun na, salamat, bye-bye, and God bless!